Ang pag-uusapan ay tungkol sa mga hindi natunawan, indigestion. So paano ba natin maaayos yung ating panunaw? Simpleng-simple lang yan. Unang-una, lahat naman po yata ng nanonood ngayon ay nakaranas na magkaroon ka ng impatso o indigestion na tinatawag. May nakain siguro na medyo humihilab ang tiyan, parang pinupulikat, parang hinahalukay, parang dighay ng dighay, o kaya nauutot, o kaya may nakain di makadumi, o may nakain naman na nagdadayariya, o madalas pumunta ng CR. So, natural lang yun. Pero kung ito po ay madalas na mangyari, araw-araw, tapos nagbago na yung inyong pang araw-araw na gawain, hindi ka na makatrabaho ng maayos o mga gawain bahay hindi nyo magawa, baka meron ho tayong seryosong problema, di ho ba? So pag ganon, dapat magpatingin tayo sa doktor. Wag kasi marami sa inyo, wala to, okay lang to, tapalan ko na to, okay, magpakulo ko ng ganito. Wala namang masama, pero kung hindi po nag-improve o hindi umiigi ang inyong pakiramdam, wag na kayo mag-atubilin pumunta sa inyong doktor. Maski na sa health center, at least mabigyan kayo ng mga advice. So, meron po mga tinatawag na 7 ways to improve your digestion naturally. Naturally, wala tayong gamot na pag-uusapan. Ano yung mga dapat nyo munang gawin? Number 1, syempre kakain kayo ng tamang pagkain. Yung totoong pagkain. Bakit? Meron bang hindi totoong pagkain? Marami. Pero pag sinabing totoong pagkain, wala po yung mga western food. Ito, masakit man sabihin, baka maraming magalit sa akin. Yung mga burger, french fries, hindi yan okay Mga donuts, yan, hindi okay yan, ha? Bakit? Kasi ito yung mga tinatawag natin western food, no? Yung mga burger, french fries, at ano-ano pa. Ito yung mga refined food. Ano ibig sabihin nun? Refined, yung mga processed food. Usually, punong-puno yan ng mga saturated fats. Yung mga saturated fats na pag kinain nyo, bukod sa tataas ang kolesterol nyo, pwede pa magkaroon ng pagbabara sa mga ugat. Nandyan po yung mga pagkain na yan na sobra-sobra ng alat na ginagamit as preservative. So, yung mga food additives, preservative, food coloring. Kung kayo po ay madalas magkaroon ng mga impatso, iwasan nyo po yan. Dahil lalo pong tumataas ang tsansa na magkaroon kayo ng indigestion or digestive disorder na tinatawag. Bukod doon, may mga artificial sweetener. So alam natin yan. Sino ba sa inyo yung mga diabetic na, ayoko nung asukal na puti, bigyan mo ako ng mga artificial sweetener. At napakaraming brand yan. Kasama na ho dyan, bakit delikado mo na yung artificial sweetener? Nagkukos siya ng harm dun sa ating good bacteria. Yung ating healthy gut na tinatawag, compose yan ng mga digestive juices. Ibig sabihin yung mga pantunaw, yung ating ginagamit pantunaw sa ating kinakain, nandyan na po yung mga good bacteria na tumutulong din yan sa pantunaw ng ating kinakain. So kung kayo'y mahilig kumain ng mga pagkain na may mga artificial sweetener, food coloring, additives, preservative, at yung salt ang kadalasang ginagamit. So yung mga tapa, langgonisa, chorizo bilbao, alam niyo na ibig ko sabihin, iwasan niyo na po yan. Ngayon, palagi ko sinasabi sa pasyente na pag kayo po'y may problema sa inyong stomach, anumang dahilan, na kayo nangangasim, humihilab ang tiyan, madaling pumunta ng CR, alamin nyo kung ano yung kinain nyo. Lista nyo. Pinalilista ko yan kaya may mga pasyente ako. Pag after 1 week, sabi ko, lista mo yung mga tapos balik ka after 1 week. Pagdating, akala mo, kausap niya si Master Chef Gary Ito po yung mga kinain ko. Ito naman ang hinalo ko. Hindi ako naglagay ng mga MSG, no? Monoglutamine, no? Na nagpapasarap pero masama yan. Wala akong mga timpla-timplang ganyan. Inaalam ko po yan. Minsan, may isang pasyente na ineliminate namin. So, inalam ko yung kanya mga sangkap sa pagluluto. Pinatanggal ko lang yung isang hinahalo niya. Gumanda blood pressure.
nawala yung pagkainit ng ulo niya. So, ibig sabihin pala, yung kung anong kinain mo, may kinalaman sa mood mo, may kinalaman sa blood pressure nyo. At I'm sure alam nyo naman yan, di ba? So, may mga pagkain na pag na-enhance mo yung stomach digestion mo, lahat ng naramdaman nyo, wala na. Pero, pag mali ang kinain nyo, ito po ang pwede mangyari. So, kumain ka ng mga may food coloring, preservative, delata, pagkatapos yung good bacteria nyo na apektuhan, humina, nagkakaroon ka ng dysbiosis ang tawag, yung imbalance, o kaya leaky gut, yung parang merong problema sa bituka mo na humina yung pantunaw mo. So, pati yung mga gamot na iniinom nyo, gamot sa high blood, gamot sa diabetes, nagiging less yung effectivity. So, magtataka ka, bakit uminom ako ng gamot? Bakit ang sugar ko mataas pa rin? Baka akala ng doktor, ay kulang yata yung gamot na binigay ko. O baka naman yung kinakain mo, panay matatamis pa rin, malakas ka sa kanin. Pero nangyayari pala na may kinalaman sa inyong absorption dun sa gamot na ininom nyo na nagiging less effective yung gamot. Baka isipin ng tao, bago yan Bago yan kasi hindi na paliwanag eh. Ang alam lang natin, pag mataas ang sugar mo, mataas BP mo, binigyan ka na ng gamot, hindi pa makuha, dagdagan natin yung gamot mo, di ba? Pero, ibahin natin yung approach. Gawin natin na mas absorbable, mas natatanggap ng iyong sikmura, yung gamot na ininom nyo, mas nakontrol lang ngayon yung blood pressure nyo, di ba? So, bukod doon sa tamang pagkain, mahalaga po, kasi itong mga binanggit ko kanina, ay pwede mag-cause po ng mga sumusunod, irritable bowel syndrome. Ano ba yung irritable? Parang irritable. Galaw ng galaw yung bituka. Ito yung mga pasyente na sa isang oras pwedeng 2 beses, 3 beses magpunta ng restroom. May nakain lang ng konti, maski may nainom lang ng konting tubig, ba't parang kumukulo na yung tiyan ko? Ayun yung ayaw na lumabas ng bahay dahil palagi naghahanap ng CR. Irritable bowel syndrome ang tawag dyan. Bukod dyan, ulcerative colitis. Nagkakaroon ka ng parang uka sa iyong mga bituka. And Crohn's disease. Lahat yan may kinalaman sa bituka. So, fortunately, by improving your diet o ayusin yung kinakain mo, itong mga sakit na to ay maaaring makaramdam ng ginawa. Hindi lang yung gamot na binibigay ng doktor, kundi yung kinakain nyo. So, iwasan nyo po yung sinabi kong processed food. So, nandyan na po yung mga nabanggit ko kanina. Sumunod, number 2, kailangan nyo kumain ng high fiber diet. Pag sinabing high fiber, may nagtanong sa akin, di ba doktor ang t-shirt fiber? Oo, fiber yan. Pero hindi mo pwedeng kainin ng t-shirt. Ano ka, kakain ka t-shirt, paglabas niyan, t-shirt pa rin, no? Tapos susuotin mo, ganun ba ang akala nyo? Pag sinabing high fiber, yung mahibla, no? Ngayon, pagdating sa fiber, dalawang klase yan, may soluble, may insoluble fiber. Pero maski ano doon sa dalawa, may health benefits po yan. So, discuss ko lang, ano ba ibig sabihin ng soluble saka insoluble? Sa salitang soluble, di natutunaw sa tubig. Insoluble, hindi natutunaw sa tubig. Parang ganun kasimple lang, no? Pero anong health benefits ng soluble fiber? Ang soluble fiber ay maganda to sa mga may alta presyon, may diabetes, mataas ang kolesterol, at overweight. So, itong mga ito, mga sakit na nabanggit ko, makikinabang yan sa soluble fiber. Halimbawa ng soluble fiber, mansanas. Kaya siguro sabi nila, an apple a day keeps the doctor away. Kasi pag kumain ka pala ng mansanas, mayroon advantage dito Ulitin ko, hypertension, diabetes, mataas ang kolesterol at hindi makadumi. May magsasalta dyan, Dok, bakit ako pag kumain mansanas di ako makadumi? Hindi po totoo yun. Pag nag-LBM ka, pinapakain ka ng brand diet. Pag brand diet, andyan na yung banana, apple, di ba? Yun banana, rice, apple. Yung A doon, apple. So, ibig sabihin, para mabuo yung dumi nyo. Okay. Ano pang advantage ng soluble fiber? Yung soluble fiber nakakabawas ng chances of heart disease o problema sa sakit ng puso at ini-increase niya yung good bacteria sa inyong stomach. So, yan yung soluble. Ano naman yung insoluble? Insoluble naman, maganda to sa hindi makadumi. So, isang halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kayo ba'y nakakain na ng kangkong na steam? At pag dumi nyo, nakita nyo parang kangkong pa rin, di ba? Di ba? Pag dumi mo, teka muna, ba't parang kangkong pa rin
Eh kung pwede nga lang, hugasan mo lang yan, kainin mo na lang ulit eh. Di ba? Di ba? Kung pwede lang, pero hindi pwede hindi pwede. So, yung insoluble fiber, yun ang isang halimbawa. Yung tinatawag na leafy vegetables. Okay. So, anong advantage nun? Magandang pagdumi, nakakatulong sa mga constipated, yung mga constipation, at nakakatulong din to protection laban sa cancer of the colon. So, colon cancer. So, wag na natin piliin ang soluble, insoluble. Basta pareho to, may health benefits. Okay. So, bibigyan ko ngayon ng sample ng soluble fiber. Ang soluble fiber, nabanggit ko kanina, apple, carrots, yan. Yung oats, oatmeal, oat bran, yan. Ang tawag yan, soluble. Psyllium, di ba? Merong mga psyllium na bibili, psyllium fiber, that is soluble din. So, talagang purpose talaga niyan, parang minsan laxative nga, nakakadumi. Sa insoluble naman, ang halimbawa dyan, mga nuts, legumes. So, lahat yung mga green peas, yan, berries, all vegetables, cauliflower, potato, yan, under yan sa tinatawag na insoluble fiber. So, how many milligrams ang kailangan nyo sa isang araw? How many grams? Pag lalaki, pag ikaw ay 50 years old below, at least mga 38 grams to 40 grams. Pag mas matanda ka na, 50 and above, mga 30, 35. Mas konti ang fiber mo pag tumatanda kasi minsan nagkukos ng bloatedness o kabag. Sa mga babae naman, pag ang edad nyo ay 50 years old pababa, mga 25 grams. Kung ikaw ay older than 50, mga 20 grams lang. Okay? So, mahirap sukatin, pero isang mansanas lang, halos solve na yung fiber na kailangan nyo eh. O, di ba? So, kain kayo niyan ng high fiber. It reduces your chance of having the following, pakinggan nyo. Gastric ulcer. Kasama na po yung acid reflux. So, yung mga pasyente ko may acid reflux, alam niyo yan, pinapakain ko kayo ng banana, apple, di ba? Yan lang dalawang yan, malaking bagay yan to control yung acidity ng stomach nyo. So, nakakatulong din sa may hemorrhoids. So, mga may almoranas, at yung nabanggit ko kanina, irritable bowel syndrome, at nakakatulong din sa mga diverticulosis o diverticulitis. Ito po yung mga infeksyon sa bituka o kaya yung mga bituka na nagbabara yung bituka kasi yan, parang may mga bulsa yan eh. Parang pantalon na binaliktad. Di ba? Pag kumain kayo ng chicharong bulaklak, parang pag ganun-ganon ang itsura. So, yung mga pouch niya, minsan naimbakan niya ng mga dumi. So, kung kumakain ka ng high fiber, chances na magkaroon ka ng mga diverticulosis o pagbabara do sa mga pouch, mas mababa. Kasi yung pagbabara na yun, ang nagdudulot naman ng infeksyon. Kaya nagkakaroon ng diverticulitis na tinatawag. Basta itis, ibig sabihin may infeksyon or inflammation. Okay. Number 3, nabanggit natin yung processed food, no? Iwasan yung mga processed food, kumain ng tamang pagkain. Number 2, nabanggit ko yung high fiber. Number 3, kailangan din natin ng healthy fats. So, kailangan natin ng fats, pero healthy. Hindi yung saturated fats na nagsesebo at nagiging bara sa ugat natin. Ang kailangan natin, mga fats na nanggagaling sa isda, o kaya yung mga olive oil, avocado, yung mga fats na nanggagaling dyan, mga healthy fats. Tumutulong din yan sa digestion. Isang halimbawa, yung bangus, yung belly ng bangus. Diba? Mayaman yan sa omega-3 fatty acid na alam naman natin na it protects us laban sa mga sakit sa puso at the same time tumutulong para sa ating pababa ng kolesterol. At maganda rin yan sa mga arthritis, yung mga omega-3 fatty acid. So, yan yung pangatlo. Kakain tayo ng isda, mga salmon, mackerel, sardines okay din. Kaso pag mataas ang uric acid naman, medyo lilimitahan natin yan. Number 4, stay hydrated. Importante ito yung pag-inom ng tubig. Karamihan sa inyong kain, tapos ng kain, saka lang mag-inom ng tubig pagkatapos. Dapat, kung kayo po yung madaling magkaroon ng indigestion, kailangan tubig. Kung pwede, after mga 3-4 na subo, nguyain maigi, uminom ng tubig. Mahalaga, at least maabot natin ang pinakamababa na 8 basong tubig hanggang 10 basong tubig o 12, depende kung mainit ang panahon, mas inom ka na maraming tubig. Kung ikaw ay nagpapawis, mas inom ka maraming tubig. Siyempre, depende sa ginagawa nyo at depende rin sa lugar kung mainit o malamig. Okay. Manage your stress. This is very important. Marami sa inyo. Pag stress na stress, tapos kumain ka, galit ka.
iba din nangyayari sa pantunaw ng bituka nyo. Kaya pag kumakain, relax. Kaya minsan, pag maintang ulo, buti pa huwag ka na lang munang kumain. Pa-cool down ka muna. Nakakatulong pala yun. Pagkakain ka, relax lang. Pero hindi kayong daldal ng daldal. Yung magrupo kayo, kakain, habang kakain, lunok ka lang ng lunok. So, lalong mahirapan tayo. Tandaan nyo, ang ating panunaw nag-umpisa sa bibig, sa ating laway. So, yung laway, importante yan dahil meron nagagawa yan sa pantunaw ng ating kinakain. Yung mastication, yung pag-nguya. Nguyain mo, para yung mga sustansya, lahat yan. Importante yan, ma-absorb sa bibig pa lang. Okay? Then, usually, pagkakain kayo, wag yung nood ng TV, kain, nood ng cellphone, nasa cellphone, kumakain. Siguro, kung wala naman kayong problema sa panunaw nyo, okay naman sikmura nyo, baka okay lang. Pero, iintayin ba natin na magkaroon pa ng problema bago natin ayusin? Ayusin na natin. Ano ba naman yung kumain ka ng pagpalagay natin 15-20 minutes, 30 minutes. Pero, relax lang. Hindi nagmamadali, hindi excited, hindi may kausap sa telepono na galit habang kumakain. Lahat yan ay mahalaga. Maaring baliwala sa iba, pero ito po ay kadalasan nagiging problema ng mga pasyente. Hindi ngumunguya maigi, lunok lang ng lunok, hindi uminom ng tubig, daldal ng daldal habang kumakain. Yan, mga bawal yan. Exercise is important. Hindi ko sinasabi patapos kumain mag-exercise. Regular daily exercise. Kasi tumutulong yan to enhance your digestion. Saka yung gumaganda yung blood flow mo. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit pag busog ka, inaantok ka? Kasi lahat ng dugo mo pupunta ngayon doon sa stomach mo para tumulong sa pantunaw ng kinain mo. So yung brain mo, kumakapos ang dugo, bumababa oxygen kaya inaantok ka. So mas busog ka, mas lalo kang aantokin. Konti lang kinain mo, mas hindi ka antokin. At the same time, hindi nahirapan tiyan mo tunawin. Kasi dami mong kinain paano naman nito tutunawin yun? Di syempre, atay mo, yung pancreas mo, maglalabas yan ng mga pantunaw. The more na marami kang kinain, marami siyang linalabas hanggang ito'y napapagod. Minsan yun nagdadahilan para magkaroon ka ng impatso. Yan. Then, make sure to listen to the call of nature. Kung nadudumi ka, dumumi ka. Pag busog ka na, huwag ka nang kumain. Pag gutom ka, kumain ka sa oras. Itong mga ito nakakaligtaan. Mamaya na, yung pala, krok-krok, gumagalaw na yung tiyan. Okay, nadudumi na, tapos ayaw pa dumumi, kakain pa. Dapat, call of nature inyong harapin. Okay. Then, alisin yung mga bad habits. Ano yung mga bad habits? Ito kadalasan, tapos kumain kape, tapos kumain yosi, tapos alak. Yung mga yan, lalong bumabagal yung digestion nyo. So, akala nyo ba tapos kumain, tara, inom na tayo ng red wine, alak? Hindi nakakatunaw yon. Bigyan nyo muna ng mga 1 oras, 2 oras bago ka siguro mag-red wine kung gusto nyo. But hindi yung pagkatapos kumain, naka-red wine ka na, meron ka ng shot dyan ng mga brandy at kung yung iba dyan, baka markang demonyo pa, di ba? So, yan ang mga bad habits. Okay. Ano pa? Iwasan din yung kumain ng late. Usually, ang advice ko sa pasyente, 3 hours before going to bed, yung huling kain. Kung kakain ka alas 10, tapos humiga ka ng alas 10:30, nakatulog ka, pwedeng magising ka sa kalagitnaan ng sarap ng tulog. At bigla ka na lang parang hinihingal o pinapawisan na yung inyong ulo, yung pala nahihirapan na yung inyong panunaw, kasabay ng inyong heart. At pag busog ka na tulog, mas malakas ang hilik nyo. Mas malakas ka humilik, o magkaroon ka pa ng sleep apnea. Ibig sabihin ng sleep apnea, natutulog ka, biglang tumigil ng ilang segundo yung paghinga nyo. Ang heart ninyo nagko-compensate kaya merong inaatake sa puso dahil lang sa busog sila na natulog. At hindi lang yon, pati yung tinatawag yung bangungot, acute pancreatitis, nangyayari yan kung busog na busog kayo, lalo na kung mamantika kinain nyo at natulog na kayo. So kung gusto mo namang matay ang asawa mo, darling, bigyan mo ng isang crispy patay yan bago matulog. Ay, masarap, honey, kain ka muna na ito, isang crispy patay, isang buo. O, honey, tulog ka na. Tulog ka na, may trabaho ka pa bukas. Ganyan po ang secret. Yan tinatawag na killing him softly.
Okay? So, wag nyo gawin. Baka, baka mamaya may gumawa, nayari tayo. Okay. So, ano pa? May magtatanong, Dok, ano ba natutulong ng mga probiotics? Makakatulong yon. Probiotics, good bacteria yan eh. Nakakatulong yan to enhance your digestion. Ako rin recommend ko yung mga probiotics. Nagre-recommend ako ng mga fiber, no? Yung mga para makadumi ang pasyente. Hindi lang sa mga constipated, kundi para linilinis ang bituka. But iba-ibang klase, depende na sa inyo kung anong gusto nyo, no? Usually mga supplements, zinc. Yung zinc tumutulong, glutamine tumutulong. Ito yung mga tumutulong sa tinatawag ng leaky gut. Pag sinabing leaky gut, every time dumumi ka, parang plema. Ayan. Kung may nakikinig na pag dumi mo, parang may plema. Yun. Leaky gut yun. Ibig sabihin yan, dysbiosis. Imbalance of the good and the bad bacteria. Hindi balance eh. So, we have to balance that to enhance your stomach digestion to bring back yung healthy digestion. Okay? So, I hope nakatulong itong mga pinapayo ko. Basta tandaan nyo, every time meron tayo mga indigestion, ang unang line, hindi yung gamot agad. Hindi yung inom ka kagad ng pampagalaw, pampatigil ng paggalaw ng bituka dahil masakit, pang-control ng acid. Yung pala baka naman hypoacidity yan, kulang sa asido, kulang sa panunaw. Ma-enhance natin yan by eating the right food. So, let's focus first doon sa anong mga dapat mong kainin, anong dapat mong iwasang kainin, ano yung mga dapat nyong gawin, ano yung mga dapat nyong iwasan. So, nabanggit ko na yan. Magugulat ka. Baka mamaya may magsabi, Dok, pakiulit nga. Huy, bakit ko ulitin? Pwede mo naman na i-replay na lang nitong video, di ba? Okay? So, kung may natulong po ako sa inyo, kung nagustuhan nyo po yung paliwanag ko, bigyan nyo naman ako ng thumbs up. Yan lang, thumbs up.